Yun! Yo, Welcome sa yo. Two Bats Podcast. Kung saan pag-uusapan natin dito ang mga topic na pwede natin gamitin ulutan. Pulutan. Tipong pwede natin pagkwentuhan pagdating sa inuman o kung ano mang gathering dyan. So, nga pala, kung yung Uncle D ang inyong promotor, Ako kasama naman natin si si... ako naman si Nel, ang inyong kuyang mabait. So, kamusta ang Anel? So, Eto, yun nga. So, New Year, New Us. Kaya meron tayong bagong podcast. yun So, no. yan. So, Congrats, congrats. kamusta ba ang tawag dito? Kamusta ba yung Christmas mo? Okay naman. Usual, hindi magarbo, pero sakto lang. Ikaw ba? Lumabas ba kayo? Hindi, bahay lang. Bahay lang kami. Mahirap kasi pag anong meron niya sa inyo pag Pasko? Boring dito. Subdivision ni na papa to eh. Saan So wala yung masyadong gathering sa labas. Ano na? Laguna ba yan? Hindi, Cavite. Bacoor, Cavite. Cavite. Saan sa Cavite? Ako, Sa, ano, Bayanan. amin kasi Along Molino dito. Boulevard. Diyan ba? Hmm, kasi kami dito, kaya lumalabas kami, alam mo magpapasko na. Hmm, Alam mo bakit? bakit? Kasi nagkakaroon mi dito sa gitna ng kalsada. Ganun. Meron mga, meron mga tumitira sa island na Parang rotonda? namamalimos. Okay, Hindi, hindi. gets. Hindi lang sa Rotonda. Kasi yung pinaka-island mismo dun sa Sa, Makati nung northbound at southbound. sa daan. Oo. Oh, minsan umakit pa yung mga yun sa jeep, van. Saan ka nga nakatira, Uncle D? Oo. Sa dito kami sa may malapit sa tawag dito, Manila North Cemetery. So Ah, yun. So yung kalsada dito, pagka magpapasko talaga napupuno ng mga ewan ko kung saan probinsya ba sila nang galing at tinitirhan nila yun. Favorite hobby nila, pagka nakastop ang traffic light, nangangatok. maakit yung mga yan. Oo. Dito, dito sa So, Cavite, kahit hindi Pasko, kung familiar ka sa Longos, Saint Dominic area, yan, mga aakyat yan. It's either mga nasunugan, pero tatlong buwan nasunugan. Hindi yan, namatayan, pare-parehas. ang dami din yan. Actually, sa experience ko nung Pasko, mahilig kasi kami, last minute kami bibili ng mga handa eh. So, Hmm. pumunta kami ng Timog. So, sa may Purple Oven doon. Merong isang namamalimos doon. Ano, kumpleto yung props niya, brad ah. Hmm. Nakalagay dito. Meron siyang, alam mo yung sa wallet dati, yung mga laman ng mga picture-picture. Oo. Nakalagay doon yung mga anak niya, mga Pasko lang daw. So, tingin mo ba doon? Legit o hindi? Mahirap magsalita. Pero kung ano ka, kung isa kang commuter, makikita mo yung iba dyan na paulit-ulit. Parang seasonal darating. And may mga pagkakataon, makikita mo yung iba dyan. Hindi ko nilalahat pare ah. Pero makikita mo yung iba dyan, binababa ng van. So, iba-iba sila eh. Dati mga badyaw, di ba? Nauso pa yung parang
pinuputulan pa ng mga parte ng katawan. Tapos, biglang, alam mo yun, papalimos, etc. So, actually, hindi lang dyan, pati sa mga business area, Ortigas, kasi nag-work, last work ko, Ortigas eh. Yan, marami din dyan. Ah, actually, buti na banggit mo yung paulit-ulit. Ito ang weird eh. Kasi bisperas ng Pasko yun, andun siya. Mm. Nung bagong taon, doon ko ulit bumili sa Purple Oven. Mm. Andun ba rin siya, Brad? Talagang tinatambayan lang. Magaling ang ano na yun. Oo. Magaling yung logistics ng mga yan. So yun nga eh. So, tapos diba ito, buta yun ang mga experience natin ng Pasko. Di ba yung napabalita this week? Mm. Yung Sa Mega Mall. sa Mega, oo, Mm. sa Mega Mall. Yung bata daw na pinaalis ng guard. Ano sa tingin mo? Anong palagay mo? Tama ba yung ginawa ng guard? O tama ba yung naging reaction sa ginawa ng guard? Yan ang isa pa natin masarap pag-usapan ngayon. Well, dalawa yung ano ko kasi dyan eh. Dalawa yung opinion ko dyan eh. Pero same, kung Hmm. ano, it would still boil down into something eh. Pero una, nag-ano kasi ako bro, nag-CSP ako eh. Kasi 'di ba 13 years trabaho ko sa admin. So part ng admin Hmm. kasi is security management. So kailangan kong maging Oo. familiar sa patakbo ng mga gwardiya. So familiar tayo sa general orders ng mga guard. And Mhm. nag-take din ako ng CSP. So CSP, ibig sabihin Certified Security Professional. So yung mga supervisors, managers, or yung mga employees ng corporate world na nagmamanage ng security ng isang company, kadalasan sa kanila, pinapasok dyan sa CSP, pinagtitrain. And Hmm. base sa training ko, yung sa actions ni Kuya Guard, given. Ano yan eh, syempre, mall yan. So, as much as possible, ayaw mo nang may nakikitang mga namamalimos, nagtitinda, etc. So, maaari, no? Maaari na binigyan siya ng order na either paalisin or pagbawalan yung mga nagtitinda, tumatambay. Pero, Mhm. ginawa niya yung trabaho niya, bro. Ang problema kasi, yun eh, sa guard kasi, sa security, maximum tolerance is always observed eh. So, hindi natin masisisi yung gwardiya. Tao siya, napikon, lumaban yung bata eh. Pero, bilang isang profesional at makikita mo sa video na hawak niya pa yung baril niya, kailangan at most of the time pala, ino-observe mo yung maximum tolerance. Pwede mo naman paalisin yung yung bata ha, ng maayos, ng hindi Bata. mo na bata na hindi mo gagamitan ng Tayo to. pwersa. Mm. Pero kasi yun nga, nagtrabaho kasi ako sa Ortigas and lately parang nakaka-observe kami ng trend eh. Alam mo, uso na ngayon yung mga trend sa sa kahit anong field eh. So, makikita mo Hmm. doon, may mga namamalimos, actually hindi namamalimos, sorry, nagtitinda ng sampagita, mga naka-uniform. Okay. So, nung una Hmm. okay lang. Ako, aminado ako, nagbigay pa ako dati 20 pesos pero hindi ko na kinuha yung yung sampagita kasi anong gagawin ko doon. Kaso, madalas makikita mo sila araw-araw nandyan. And then, may mga pagkakataon na ako papasok ako sa office umaga, makikita ko yung bata naka-uniform, mga nagtitinda, akit ako office, bababa ko, minsan yosi break or lunch break, nandun pa din. Uwian ko, imagine pre, ang pasok ko alas 9, uwi ako minsan alas 8, alas 9 din. Andun pa din. So, kung estudyante ka at kadalasan na ginagawa mo ay Tambay. ganun, tama. So, it's either ano ba, ginagamit mo ba yung uniform para mas kaawaan ka or legitimate kang estudyante? Kasi kung legitimate kang estudyante,
Walang problema na kumita, pre, ng extra. Mahirap ang buhay, eh. Pero yung, alam mo, yung mga ganyan, trend na yan, eh. So, ako, yun nga, yung take ko, ultimately, parehas naman talo, eh. Gaya nga doon sa Facebook post ko, di ba? Parehas talo, eh. May nawalan ng trabaho, may isa naman na, di ko alam yung actual age niya talaga, kung estudyante ba talaga siya. Kung estudyante man talaga siya, eh, napipilitan siyang kumita sa paraan niya. Kung hindi siya estudyante, ganun pa rin naman. Kumikita pa din siya. I mean, iniisip pa rin niya yung paraan para kumita. So, ako, yun yung tingin Pero ko. ito mo, brother, ang opinion ko tungkol dito sa nangyayari. Pero Mm. bago ko bigay yung opinion ko, tanong ko lang, kasi total na sabi mo regarding sa protocol sa mga gwardiya, di ba? Mm. Pa- Nangyari ito sa labas ng mall. Ang Oo. mall is public space na pwedeng maglabas-masok ang kahit sinong tao. Especially kung Um, maayos ang pananaw. Tama? mm, hindi ako abogado, bro, pero mall is a private Hindi, place. no, I mean, I know it's a private place in a sense na commercial siya eh. commercial, Pero oo. welcome, di ba? Mm. Na kahit ako, sabihin mo gusto pumunta ng mall, naka-sandal shorts at chinelas lang ako, papapasukin naman ako. Pwede, Tama? tama. So, saan mag-a-apply yung discernment ng guard kung sino yung kailangan nilang i-push away at hindi papasukin sa gano'n. Kasi compared sa binigay mo example kanina, di ba? Mm. Even ay sa corporate building, mas mahigpit yan. Tama. Nagre-require usually ng identification bago Identification. magpapasok. Mm. Pero given a mall to na anyone can actually go in and out, paano nagkakaroon ng discernment ng mga guards ko? Ah, hindi ko alam kung tama pa din tong ano tong idea na tinuro sa amin kasi Hindi ang naman tayo pinagkaiba ng professional. oh, pero kasi yun nga ang tinuturing lagi namin sa security management na ang lahat Hmm. ng tao na papasok sa establishment na binabantayan namin eh may gagawing masama. So ganun yung ganun yung idea, no? Pero Which is true. that's the extreme eh. Kasi hindi ka pwedeng maging reluctant, hindi ka pwedeng maging relaxed kung nasa security industry. Pero yung sa tanong mo na discernment, medyo papasok pa din yung no. Papasok pa din yung labeling and stereotyping ng tao. Kasi makikita mo naman kapag kahit gusot-gusot yung damit mo, butas-butas yan, pero makikita ng gwardiya or ng tao or anyone na mukha naman tong may kaya, nagpapa-low profile lang, hindi siya papakilaman. Pero kung, alam mo yun, magkukos ka ng pagtitinginan ka, etc. Usually, yun yung yun yung tinitingnan ng gwardiya na na, ay baka baka may something to, ganyan. And, Hmm. yun nga, although nasa siya, hagdanan yung bata, baka lang hindi naman kasi isang beses lang sinasaway ang mga yan. Sigurado ako dun. Hindi lang isang beses sinasaway ang mga yan. Siguro kung paulit-ulit, talagang talagang walang choice yung guard and management kundi gawin yun eh. Pero yun nga lang, Hmm. bababa pa din tayo sa sa kung paano mo ginawa. Eh, medyo nawala yung timpe niya eh. So, ginagawa niya yung trabaho, Napakita natin, pero ano na? nakita natin kung paano yung naging reaction ng guard. Oo. Actually, sabi mo, hawak niya yung weapon niya. Hawak naman niya in a defensive way na hindi aagawin sa kanya. Hindi Mhm. naman siya yung tipong aggressively na gamit niya yung baril, especially na rifle na yun ang panakot niya. Hawak niya lang siya in a sense sa hindi basta maagaw. Kasi kung titingnan natin yung kumakalat na video,
Yung tipong pagkatapos niyang agawin yung sambagitan ng bata, inilayo agad yung baril niya sa Matic yun. kabilang side Mm. Mm. habang defend off niya ng kabilang kamay niya, di ba? So, Mm. ang akin kasi dito, if yung sinasabi ng side ng mga naaawa dun sa bata, ako kasi pagdating sa ganyan, hindi mo ako basta-basta, especially yung mga ganyan ng mga batang nagtitinda na naka-uniform, hindi mo masasabi sa akin na estudyante talaga yan. Kasi, Mm. been there, nung kinalakihan natin, nung panahon natin, na kailangan mo magtrabaho habang estudyante ka, para may baunin ka, hindi ganun yung style. Mm. So, either nag-a-apply ito sa uh, nag-a-apply sa fast food, which is usually parang consult lang naman ang kailangan ng panahon natin. And yung iba naman na hindi nagkakatrabaho ng ganyan, ang what I usually observe is mga pumapasok ng multo. Kasi Mm. hindi sila naka-uniform, mga naka-civilian sila, i-approach ka, papasok. Usually, kung di sa food court yan, sa ibang restaurant na medyo maluwag, uupo sa tabi mo, bebentahan ka ng ano-ano, sabihin, tulong lang po sa pag-aaral, gano'n. Very rarely, it's not even rare, na hindi ka makaka-encounter talaga na estudyante, nagtitinda ng ganito sa harap ng mall. Mm. And yung sa kumakalat pa na statements nila na I'm not sure kung totoo or hindi na itong batang ito is scholar ng private school. So, number one, yung uniform na hindi familiar sa akin. Hindi. Yung design, I don't think na private school lang yung design na ganyan. More often yan yung mga um, public schools, especially yung Public mga school. public school na tawag dito, yung mga lokal na public school. When Mm. I say local, ito yung um, paaralan ng lungsod. So, Oo. yung mga ganun, hindi yung mga named public schools katulad ng uh, Ramon Magsaysay, na kakaibang Science High School, kakaiba pang, ano pa ba yung malapit sa inyo dati nung sa Legarda? Ano, sa Vimapa High School. Doon ako nag-high school. Oh, yun, Papa, oo. So, Victorino so Mapa High yun yung School. isa sa mga, so, yun ang mga, parang mga red flag sa akin dito. I-claim nila na estudyante to. Kung scholar man yan, ang mga scholar is usually meron silang standards na expected standards kung paano sila a-act sa labas ng school para makita yung scholarship nila. Mm. So, yun yung mga bagay na red flag sa akin na kung i-claim nila. Ang pangit lang kasi dito is kung nilabas nila yung video, nilagyan kagad nila ng narrative na heavily against dun sa group. Kasi kung tutuusin if you're gonna be watching the video as it is, pwede mo sabihin na parehas may mali yan. May sanction yung God, pero hindi naman dapat na sabihin natin na katulad ng sinasabi natin Tanggalin. tinanggal daw yung Oo. as a matter Well, of fact, apparently, tinanggal yata talaga eh. based dun sa press release nila, ang ano daw is yung guard is uh, sinuspend, tinanggal, and hindi siya basta isa-shuffle sa ibang malls. Mhm. Kasi literal na
tanggal siya. Even yung agency na kinabibilangan ng guard is under scrutiny. Mhm. So, it's something na to look at. So, isa pang tanong ko lang kung ang bata bang scholar na kailangan lang ng pambaon, kailangan meron donation box. May donation Tingnan box natin din yung eh. video. Tingnan natin yung video. Actually, nakita ko na pati yung may nakita ako nag-upload. Check mo kung makikita sa inyo video. Eto, playing. Kita ba sa Kita. play ka? I-off ko na yung sounds. Ayun yung unang mali ng guard. Sinira niya Oo. isang pagitan. Pero nung ganyan ano na, meron siyang maling ginawa doon after niya sinipa. Although I can see na reflex, mali pa rin. Oo. Na parang Pero yung sipa, siya sa though mga yung sipa niya hindi naman hindi naman alam mo yun, parang inaano deflection, lang niya pero the thing is, nag-ano siya eh. Siya yung gumawa ng aggravation. Oo, inagaw niya kasi yung paninda eh. Binira niya. So, ito yung simula. Kung nakikita niya, Pero kung makikita mo, basahin mo yung pinagawa mo din mismong lugar. Pinagwawalan sila magtinda sa mismong lugar, kaya pinapalis lang. Ngunit ayaw nila umalis kasi lumalakas na yung ambon ng oras na yun. Wala silang masilungan, pero ang nakakadurog ng puso yung sumunod na pangyayari. Actually, alam mo yung mga gantong caption. Ito yung ito yung one-sided na caption eh. Hindi ko alam kung tama ba yung term, cloud chasing. Ibabash ako niyan. Tama yun. Actually, tama yun. Sila yung mga yung mga nagbibigay ng narrative na para lang kaawaan mo, kampihan mo yung kaawaan. Oo. Pero kung i-review mo yung review mo yung bro, yung video. Tingnan mo kung paano umaction yung guard. Alam mong gusto lang niya paalisin. Uulit mo. Tapos check mo kung paano niya hawakan yung baril niya. Talagang iniiwas niya lang, tama yung sinabi mo. No, parang walang kahit anong, yan, tinan mo. Yan, hinahawakan niya lang. Never niya hinawakan yung trigger, yung handle ng baril. Well, that time, inangat niya lang. Inangat niya lang kasi may nalaglag sa kanya. Tsaka itong paglaban na to, pare, parang hindi hindi. Kung anak ko yan. Boom. Diba? Yung may lumalakas ang ambon. Kaya ngayon, nasa gitna. Yung videos, Tsaka nasa gitna eh. Nasa gitna kasi siya nakaupo eh. Pero yun nga, wala, nakakaawa din si Manong Guard. Pero yan, wala, ganun talaga sa security bro eh. Maximum tolerance talaga eh. Problema lang kasi, may nag-upload. So, syempre, sino bang kakampihan ng mga bata, ay ng mga tao, kahit hindi pa buo yung istorya. Yun nga, ang nakakapanghinayang nandito, ginagawa lang naman ng guard yung trabaho niya. So, bakit kailangan ganun yung maging epekto sa kanila? Damage control? Damage control. Number one, ano bang lumalabas sa SOCMED? Na itong directives na itong mall na to sa employee nila, which is technically yung guard. Pero bakit kung pagka yung guard yung... Correct natin bro hindi nila empleyado yung guard contractor nila yan, di ba? Contractor lang. Hindi nila directly employed.
Pero dahil isa sila sa representative, yun yung naging ano nila eh, sumasalamin sa kanila. At saka Pero bro, iba, nakita mo na ba yung ano, ano? Nakita mo na yung ibang post tungkol dun sa bata? May, 'di ba, oo, merong isang influencer na biglang nag-upload, etc., etc., tinulungan. Tapos nag-upload uli siya na tinulungan sinasabi niya niya ng, mali siya. ay, 22 years old na pala yung bata. Yan yung ewan ko kung tama, yung parang hindi ko accurate yung ano nakita. Hindi ko alam kung accurate yung in-upload na picture, pero yung picture na in-upload, yung babaeng umakit sa mga bus. Pare, lagi ko nakakasakay yung pag nagko-commute ako. Kumakanta lagi. Alam mo yun, yung babae yung nag-post na yun, di ba? Yung it was early this year. Parang Mm, ata early mm, this year yung siya nag-post. Eh, parang April yata yun. mm. Graduating daw tong estudyante na to na nangailangan ng 2,000 pesos? pera for graduation to Oo. 650 yata yun. Oh, 2,650. Tapos, graduating to, bakit hanggang ngayon naka-uniforme ba to, Brad? Yung tinulungan siya nung panahon na yun, di ba? Oo. Which if I'm not mistaken, tinulungan siya ng influencer, eh. No? Tapos, ang masakit pa doon, pati yung mga kasama, pati yung bata, di ba? Mm. Asan ba yun? So, susubukan ko rin hanapin dito. Pero isa pa nga sa masakit sa ganito, ito yung Bel Enriquez ba? Yung isa kasing influencer yung ano ko eh. Tinitingnan eh. Wait lang. Pero ang ano dito is, do you consider yung ginawa ng God na violence? Ano yun? Sorry. Kinokondemn kasi yung word as being violent. Hmm. Ano bang definition natin ng violence? Ah, violence baka kasi excessive force yung ginamit. I don't know. Pero tingin ko hindi naman excessive force yun. Pero yun nga, again, talking sa perspective ng isang ano, sa security field, Hmm. may sabit talaga si body. Pero ako personally siguro hindi ko naman siya i-strip off ng trabaho. I mean, sana ano no, sana mabigyan ng ano no, ng second look. Hindi man siya Bigyan ma-assign ng due sa ano, o due process. Hindi man siya ma-assign sa another mall, pero yung stripping off yung job from him, parang hindi naman yata tama. Oo, kasi parang gusto nila pati yung lisensya ng God patanggal. Sobra na yun. Sobra-sobra na yun. So, ano take away natin dito? Ikaw, anong takeaway mo? Kasi ako ito talagang akin pagdating sa social media. Before ako mag-judge, regardless kung anong klaseng issue man yan, fact check. Observe Mm. ko in my own eyes kung ano ba talaga yung nangyari. Mm. Kung hindi ako basta-basta nag-aano na halimbawa may naglagay ng narrative na ito ang nangyari, nakakaawa naman si ganito, si ganyan. Ang dami ng taong nakuryente sa nakakaawa si ganito, ganyan, tapos bandang huli sumabog sa mukha nila dahil naloko sila. Di ba? Mm. Ilang ulit yung mga kakilala mo na na-scam dahil sa nakakaawa si ganito, si ganito. So, on my part, tingin ko before tayo magbigay ng take sa mga ganyan, before natin spread sa iba kung ano ba talaga yung nangyayari is, alamin muna natin. Let's
get the whole picture para alam natin ano ba sa tingin natin ba ang pwedeng maging mali o tama, kung sino ba sa kanilang mali at tama. Kasi kung akong tatanungin mo sa nangyari dito, um, yung guard na involved, provided nakitang-kita naman sa video na apart dun sa sinira niya, which is, sige, sabihin natin that's an act of violence. Sinira niya yung sampagitan na hawak ng bata. And yung retaliation sa kanya nung bata is uh, justified. Wala naman ang ibang ginawa yung guard na to further provoke or to further hurt yung bata. So, kung ako si guard, ang nasa isip ko siguro nun, sirain ko yung paninda niya Para hindi para na hindi bumalik. umalis na siya. Wala Hmm. siyang dahilan na may tinitinda siya. Tapos, kung ako naman si mall management, before siguro ako mag-press release ng ganong may swift action, i-tap in ko muna yung contractor ko kung may investigation man na gano'n. O kung Hmm. wala pa man, ako na mismo magpe-press release na ako yung mag-iimbestiga. Hindi yung sisirain mo na agad. Kasi ang hirap sa bansa natin, pagka ganyan, lugi lagi is yung mga manggagawa. Alain mo, namamalimos, patanggalan mo ng papatanggalan mo ng trabaho yung isang pagpalagay nating breadwinner na bumubuhay ng sarili ng pamilya, mawawala ng kabuhayan. Hmm. Dahil lang ginawa niya yung trabaho niya. And secondly, doon sa nag-upload ng video na yan na kinokondemn ka agad yung God without knowing the full picture. Or just for the clout na mag-viral yung video na pinost niya. Hindi naman lang maiisip na baka naman yung mawalan ng trabaho dahil sa ginagawa niya. Dahil a lot of times na nangyari na meron nag-viral at merong taong naapektuhan ng trabaho. Regardless kung celebrity man yan or someone na nasa laylayan ng lipunan. Diba? Hmm. So, ang akin lang is, let's be vigilant, observe, and iwasan natin yung mag-cloud chase na makaka-apekto tayo sa iba. Agree, Ikaw, agree. Nadia, ano? Well, ako, una, para sa gwardiya, nakakaawa talaga, no? Ah, Mm, paulit-ulit ako, ah, mahirap ang trabaho ng isang uniform personnel, mahirap ang trabaho ng isang tao na under security field. Ah, nga lang, um, sa course nung pagpapatupad nung, for sure again, implementation niyan galing sa kanyang mga superiors, tao lang yung gwardiya, maaring nadala siya ng emosyon niya, nagkaroon ng onting ah, paglabag doon sa maximum tolerance. That's a clear violation for security protocol. Pero sana hindi siya tinanggalan ng trabaho agad-agad. Kumbaga, bigyan ng tsansa, tingnan kung saan maililipat. And pangalawa naman, dun sa ah, alleged na alleged na estudyanteng nagtitinda, regardless kung estudyante siya o hindi, no? Ah, mm, Malalaman, I mean, sa point of view ng mga nagtatrabaho sa mga Ortigas, alam na namin yan kung estudyante nga ba sila o hindi. Pero ah, darating pa rin tayo sa pinakahuling punto eh. yeah. Anong sitwasyon ba ng gwardiya, pare? Nasa liping manggagawa pa rin yan eh. Nasa laylayan ng lipunan. Yung Saka, kumikita, I mean yung nagtitinda, nasa laylayan pa rin ng lipunan eh.
Siguro i-expand natin, no? Wag nating anuhin kung sinong mali at sino tama eh. Ano yun ang problemahin natin? Bakit ba nagkaroon ng ganyang sitwasyon in the first place? Bakit ba may mga taong kailangan umabot sa ganyan in the first place? 'Di ba? Oo. Actually, sila naman ang solusyon dyan. I mean, sila ang dahilan ng mga yan. Bakit merong mga ganyan? Kasi hindi nabibigay sa mga tao kung ano yung dapat na para sa kanila. Eksakto. Kasi nandito tayo sa panahon na tayo na eh. Yung mga mahihirap ng panahon na paangat ang Pilipinas, umaangat ng buhay, nag-i-improve na ang estado, bakit may iba na hindi nakasabay? Diba? Kasi ako dalawa lang thinking ko dyan. Um, Pinili nila yun. When I say pinili nila maging mahirap is, nakontento sila na tinutulungan lang sila at hindi na nila gustong magsumika para doon. And secondly is, merong mga taong gustong manatili silang mahirap. Diba? Kasi Mhm. dun sila umuunlad habang may naghihirap. So, Tama. yun lang naman. Tapos, ang ano naman, balikan ko lang yung point na private school na estudyante yung dati. Kasi unang pumasok sa isip ko, ano ba yung pinakamalapit na private school dyan sa amin? And I Pobeda. don't think na ang Pobeda is uniform. Ay, hindi. May And mas I don't malapit think pa na pare. naglalaro. Yung St. Francis yata yun or Lourdes. Saan yun? Tama ba? Hindi ako Sa show, sa familiar. show. Sorry. Yung pagbaba ng overpass sa show. May school na ba? May school Ako doon, sure. private. Oh, may school Oo, doon, private. may school gets it. Sa may Mm. likod ng Shangri-La. Mm, mm. Pero I Yun don't yun. think na yun din yung uniform nila. And I don't think na may access sila rin sa bandang part na yun. Wala, Siguro hindi kung nila doon sa school may yun. likod, sa may supermarket yan. Kasi sa may EDSA side ko, talaga yun. Pobeda pinakamalapit yun. O, So yun. Ewan ko. Ayun, So, sana masolve. Pero for yun sure, nga. may mga ano naman eh, may mga influencer naman na humahanap do sa gwardiya. So, maaaring tulungan. Actually, ano, no, medyo maganda rin yung epekto ng, hindi naman maganda. Sabihin ko na lang na ano, ah, kahit pa Actually, paano, divisive tong issue na to. ano no? Divisive siya sa, pag nakikita ko yung comment section na post ng mga news outlet. Mm, So, there are people na kinokondemn yung guard at the same time na yung bata naman ang kinokondemn nila. mm, Yung bata. yung vendor. Yung vendor na lang. Mm, So, yun yung ano, which is, it's still tama naman, pero ang bad din again is, kung ang medium mo lang is type sa comment na usually wala namang nagbabasa. Nagbabasa is kapwa mo gusto lang maghanap ng mga kadiskusyon sa internet. Eh, mahirap. mm. Diba? So, yun. So, meron ka ba bang dadagdag kung sa ano natin? Wala naman. Tingin ko, ano na lang, kung gusto natin maiwasan to, tama sinabi mo, ang kahirapan eh dapat ano no, responsibilidad natin para umalis diyan. Pero again, kaakibat din syempre ng pag-unlad mo eh yung tamang oportunidad na may bibigay sa'yo ng pamahalaan at ng mga nakaupo rito. Kaya sana yung mga nakaupo Ako, eh ako, tamaan sa naman kayo. susunod na usapan natin sa susunod yan.
So ngayon, tapusin muna natin to. Sa next episode, abangan nyo. Pag-usapan natin yan. Sige, sige. Sa Mas maganda. susunod. Sa uulitin, ito ang Uncle Dino, promotor ng kalokohan. Ako naman si Nel, ang kuya niyong mabait. Sa muli, paalam. Bye, bye, bye.